Okay guys, panoorin natin yung reaction ng palasyo sa grave threat na sinasabi ng side ni Vice President Sara Duterte na hindi totoo at walang katotohanan na bakit daw pinaniniwalaan yung grave threat. So panoorin natin sa ating Yusek Claire. Ayan, napakaganda si Yusek Claire Castro sa kanyang PCO press briefing. Panoorin natin. Tanggap ng mga katanungan. Unang tanong mula kay Left Narciso DZRH. Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Pag-imbento talaga, no? So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin Correct. na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. Sa kanya mismo At nang ang galing. kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Sa totoo lang, Ano ang sasabihin na paulit-ulit? sa totoo lang yung nangyayari ngayon sa impeachment ni Vice President. So, delaying and tactics lang talaga ng defense para siguro patagalin din talaga tong impeachment trial na to. Broin mo, sa haba-haba ng mga pagtatanong ng depensa sa ating mga witness na nagmumula sa NBI, talagang nangangainip, pero wag natin pagkasawaan to para wag na maulit muli, diba? Para at lalong wag na umabuso yung mga taong iniluklok natin, pero may mga kakaibang galawan, medyo nakakatakot to. Siyempre, lingkod bayan, tapos ganun ang mangyayari sa atin, So, ipagpatuloy natin to si Yusek Claire. Na walang pasyan. Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapakatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Correct. Dapat sila magpatunay na justifiable reason sila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Sunod na tanong mula kay Rizal Pardilla, PTV. Excuse me. Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinduan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari natin i-define sa salitang threats? So, ang itong klase na pag-responde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate. Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin na kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sino tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang
head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya, sasabihin nila na isa pa na lang sa kote, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-usapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Successor. Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Assassin. Hindi ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niya yun? In the first place, wala siyang dininay na ito ay ganyan sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit na daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Atty. Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umano may grave threats. So ito mga justifiable reasons na to. Since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito. Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy. Isang katawa-tawa. Online live stream talaga. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat Ginawa nila, encouraging people na yun, di ba? Yung pagkuha nila ng simpatya ng mamayang Pilipino na kunwari sila inaapi or inaabuso. Sa totoo lang, di ba, na-cite in contempt si Zuleika Lopez yung nakaraan dahil hindi nagustuhan ng mga ng committee sa Congress sa investigation yung kanyang mga sagot na halatang pagsisinungaling, kaya siya na-cite in contempt para mag-meltdown si Vice President Sara Duterte at para mag-overnight sa House of the Representatives, sa office mismo ni Pulong. Kaya ayan, umabot sa ganito. Hindi yata na-control ni VP yung kanyang damdamin as abogado at isang lingkod bayan, pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos ganun ang ginawa niya, no? So, yung pagbabanta at siya pa yung constitutional successor para gawin niya to. Unang-una siguro kung may maganda siyang nagawa bilang isang lingkod bayan, DepEd Secretary at as a VP, maaaring may makumbinsi siya na sa kanyang mga pinagsasabi. Pero kaso nga lang, talagang mismo sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga serbisyo, wala gaano tayo nakitang ikabubuti or pakinabang ng mga ng sabay ng Pilipino, lalong-lalo na sa DepEd. Ano? So, ayan, tuloy natin si Jose Claire Castro. ng tao halos nakapanood. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Yeah. Again, Inciting to sedition hindi na. ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Ay, ma'am. Okay, so yan, dito na muna natin tapusin. Ano? So at least nakuha natin ay yung panig ng palasyo sa impeachment na sa mga nagaganap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte doon sa grave threat resulting to parang inciting to sedition na, no? Ay, nako, talaga naman ang ating bise. Okay, sayang, napakaganda pa naman. Nagaganda na ko yung Vice President Sara Duterte. Pero kasi talaga lang, napakahina ng kanyang advisor para umaabot sa ganito yung pag-meltdown ni BP, no? Dapat isang lingkod bayan. Napapangalagaan nyo ang mga galaw ni Vice President Sara Duterte. Talaga lang hindi nyo makontrol siguro. So, ayan na. So, kung ito yung makakatakbo pa sa 2028, so, isa lang pwede kong sabihin. Sana tayong mga botante, bago tayo magdesisyon na
magluluklok tayo ng lingkod bayan, pag-isipan natin mabuti kung ikabubuti ba nito, kung ikabubuti ba ito ng ating bansang Pilipinas, ng sambayan ng Pilipino. Go ahead, pero kung hindi naman, kung sa tingin ko ay magdadala lamang ito sa atin sa kahirapan, sana mag-isip tayo mabuti bago mangyari yan. So good luck sa ating Vice President Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment trial. So mamaya uli, abangan natin. At invited ko kayo sa ating live stream. So mamaya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, maraming salamat. Kung baka lang sa aking channel, pa-click like and subscribe na rin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!